Okay, mayong hapon sa tanan. Salamat kayo sa matag usa niya karon. Wala na atong song leader dire. Pagbalik adto basig nag-uniforme na to. Salamat sa Ginoo nga magsugod na ta siyang training. Salamat kayo. So salamat po hapon nga ang choir nag sulwining o wala pa siya mabalo si Russell pero siya mismo na-save siya usa ka kalag. Ug dako na kay na nga natong pasalamat sa Ginoo. Kami gapon tibok pamilya nahatag mig trucks dito sa Boulevard. Si Jade ang drive. Akong partner si Jik. Maay kay na mohatag si Jik nag-trucks. Paspas kayo anak din siya ba? Kabalo naman siya basta Muslim. Dili tagaan kay bas di man pug dawat. So salamat na sa matang usa nga niya karon. Salamat pud tan ate bagong kuan nagamit sa bulhaton si Ginoo bagong magkuha og offering. Wala mo practice kung kuan gani mas maayo na magsong leader ka magtuntuon ka kanta. Base og ikaw na po yung leader ba? Di okay kayo? Kaning bulhaton sa Ginoo God para ni sa matag usa. So mao na atong salamatan sa atong buhi nga Dios kay atong buhi nga Dios dako na nga Dios. Dako kay na nga Dios. Ako lang mong i-update sa gira sa Middle East. Katong gibombahan ang Israel og more than 350 ballistic missiles, doon ay mga drones, sobra sa 350, matod pa sa atong nadunggan, 99%, more than 99% na dipinsahan yun sa nasod sa Israel. Daghan kayo ang naglaban nila, nagdipinsa ang kalabilang napastaas bitaw, napabuton sa taas, tabang ng US, tabang ng Great Britain, tabang ng Canada, tabang o ang Saudi Arabia, tabang, hasta Jordan. Pero ang Jordan, matud pa, nahadlok lang sila kay basi sila maigo sa mao nga mga missile. So ang warningan sila, gi-advisean sila sa Amerika, sa Great Britain o Canada, nga dili sila mo balos. Wala man sila mo balos dayon pero matul pa sa war cabinet sa Israel nga kinahanglan gyud mo balos sila kay basig ang interpretation ba sa Iran nga weak na sila. Walang di sa balos ug nimbalos sila nasulod gyud nila ang nasod sa Iran dito sa Isfahan. Gibombahan sa Israel ang Isfahan katong diin bitaw tong gikan tong mga drones pitim nga boto daw daghang kay nga boto dito. So kanang S-300 nga gipanghambog nila nga mo depensa sa Iran kanang S-300 mahal kay na didto lang gipalit sa Russia wala na mo salir sa mga bomber sa Israel. Wala mo salir. As a matter of fact, murag na daot, murag mountain na bombahan. Gibombahan diya sa Iraq, o katong diya na sa Syria. So, kita, padayon tag-ampo sa Israel. Kay kanang nasod sa Israel, iyam yun las Ginoo God. Iyan las Ginoo. Kaning gahimo aning nasulat aning Biblia, puro man mga Hudiyo, except ni Luke siguro. Puro ni mga Hudiyo. Kaning Old Testament, puro ni mga Hudiyo. Now, kanya itong Biblia, para balik ko rin ako pag-istorya sa uban, ang New Testament gikuha ni dito sa Antioch ni. Kaya dito man sa Antioch, ang mga Christian nga gitawag og ang mga Kristohanon gitawag og Christians, nanas Book of Acts. Ang Old Testament gikuha ni dito sa mismo gyud sa Israel, sa Jerusalem. Mao nang King James. Kaning new version sa niya
ang source ana diri na sa Alexandria, Egypt. Na diha ang mga philosophers, na diha ang dunay tinguha nga utrohon ng Biblia, na diha sa Egypt, Alexandria. Ang New Testament gikan na sa Roma, Vaticanus Sinaiticus. So mao na nga daghan na kaayong gipang-usob. So dili ato kalikayan kay trabaho po na agad sa atong kaaway. Muna nga kita mo trabaho mo mutuon ta din higit pa sa King James version ng atong Biblia. So kani atong mensahe karon, talagsa na lang ang naghatag ani nga mensahe. Talagsa na lang ang naghatag ani nga mensahe ba. Nagtuo ko nga siguro mga baptist na lang. Mga baptist na lang siguro ang nagwali ani nga ato mensahe karon. Pero pinaka-importante kayo nga mensahe. So manindog ta, brihan nato ng atong Biblia, Leviticus 17:11, pero og dili ka maka kaya ra nimo na dili ra ta mo basa. Leviticus 17:11. Leviticus 17:11. Mao ni atong mensahe pod atong last Sunday, pero part 1 to, kani part 2. Now, kung wala ka atong last Sunday, doon na gyapon kay makatunan sa unsa atong mensahe atong Sunday. Okay na mo? Okay. Leviticus 17:11. Kamay basa na. Ready, read. Okay, otro ko na ninyo basabi. Leviticus 17:11. Ready, read. Ang bota, amahan naman langit nun, buhay ng mga Diyos. Salamat kay sa imong pulong. Salamat Ginoo sa matag usangan ni akaron. Salamat amahan sa nahimo gapong adlaw bisan sa soul winning sa choir members. Salamat kay amahan. Salamat kay Ginoo nagapadayon atong distribution of tracts. Amo lang pangamuyo diha kanimo nga katong latagaan Lord. Mabasa to nila o makabaton sila kinabuhing ulay katapusan. Amahan, salamat kayo sa awit sa choir, manindot nga awit sa choir. Nandam among kasing-kasing Lord sa pagpaminaw sa imong pulong. Amahan mo langit nun, among ipangamuyo kanimo Ginoo, dining katapusang adlaw nga maglihok unta ang matag usa Lord alang sa imong bulhaton. Kaya nasayod kami hapit ng katapusan ng panahon. Amahan mo langit nun, nga muyo kami kanimo, kini mong ulipon way kahibalo, tagay igsusulti, o akong gipangamuyo ang evil spirit, maabog amahan pinagis dugo ni Jesus Christ. Tabuni kami sa bililhol ni mong dugo, amahan ini nga kahaponon. Among ipangamuyo amahan nga kini atong streaming Lord sa atong mensahe nga naapoy mga tao nga mo makakita ni amahan o makadayeg sa imong pulong o makabaton o kinabuhing ulay katapusan. Amahan mo langit nun, kaya among pagampo, pangaliw po kanimo, gisalig na mo ang tanan Jesus Christ, among bugtong personal manluwas. Amen. Okay? Lingkod ta. So, mauna ang inyong ibasa, sulat ani si Moses. Leviticus, ingon diri, Leviticus 17:11, ingon diri, kay ang kinabuhi sa unod, atong unod, ingon diri, anaa sa dugo. Kung wala na tuod na dugo, wala na, patay na natong unod. Ingon diri. Kay ang kinabuhi sa unod, anaa sa dugo. Ug ako, mihatag niini nganha kaninyo. Sa ibabaw sa halaran, aron sa paghimo og usa ka pagtabon sa sala. Alang sa inyong mga kalag, kay kini ang dugo nga nagahimo sa usa ka pagtabon sa sala alang sa kalag. So mauna ang atong pasiguranan sa atong mensahe karon. Baliko na ako pagsulti nga kaning bahin sa dugo karon, blood, wala na kay ni giwali sa mga kasimbahanan, pero nagtuo ko ang mga baptist ani nagawali gyapon kay
Pero labi na kita, it's more ang atong mensahe diri, it's more on the blood. Kay kabalo ta unsa ka importante ning dugo. So ang atong mensahe part 2 ni siya, the power of the blood. The power of the blood. So nini kahapon, let us turn our attention to what the blood does according to the Bible. So atong ipunting karon atong mga una-una, atong kasing-kasing sa unsay gihimo sa dugo pinaagi sa pulong sa Dios. Dili ni pinaagi sa nagwali diri, pinaagi sa pulong sa Dios. Tungod kay ang effectual power of the blood, makita nato dinhi unsa gyud ni ka importante. So part 2 ning mensahe ug ang part 1 ani ni Asya mao ni ang atong mensahe atong isang Domingo. So number one point atong Domingo is the atoning power of the blood. The atoning power of the blood. Na masabtan nato nga the entire Old Testament ang Ginoo gyud nag-istorya sa mga Israelites, mga Hudyo about atonement. Atonement. And this atonement could only be made through the shedding of blood of Jesus Christ. Mao natong ibasa kaniya Leviticus 17:11. Mao natong ibasa. So, ang ikaduha is the reconciling power of the blood. Reconciling kanang pagpasig-uli. The reconciling power of the blood. So, in John 3:36, atong nabasa ni Asya, ako lang basahog utro, ingon diha, he that believeth on the Son hath everlasting life, and he that believeth not the Son shall not see life. Mao ni ang importante kayo nga praise. For the wrath of God abideth in him. Ang kapungot sa Dios ana kaniya. So, dinhi atong makita dinhi nga ang kapungot sa Dios naa diha sa tanang mga makasasala kinsa ni-reject ni Jesus Christ, nin-reject sila sa atoning sacrifice for the sins. Atoning sacrifices for sins. Mauna ang dakong katarungan ngano ang tao kinahanglan siya ma-reconcile. Kinahanglan siya mapasig-uli tungod na kay aron mawala diha kaniya ang kapungot sa Dios. Number 3, the redeeming power of the blood. The redeeming power of the blood. Number 3. The powerful blood of Jesus Christ also redeems. Kabalo ka kung siya redeems, gilukat. Mao na naglukat. Okay. Ato makita ni sa daghang mga bersikulo ato gibasa atong isang Domingo. Ephesians chapter 1 verse 7, Colossians chapter 1 verse 14, Hebrews chapter 9 verse 12. Di lang nato ni basahon kay ato man ning gibasa atong isang Domingo. Number 4 is the cleansing power of the blood. Dili lang kay ang dugo ni Jesus Christ na pasig-uli ta, dili lang kay ang dugo ni Jesus Christ maunay gihimong gilukat nato ug maunay nagtabon sa atong sala. Ang dugo usab ni Jesus Christ naghugas na sa sala sa tao. It cleanses and washes away man's sin. Ato ning na basa ning bersikulo 1 John 1:7, ug mabasa nato na atong Revelation chapter 1 verse 5. Number 5 is the sanctifying power. The sanctifying power of the blood. So, kaning verse na atong gibasa ani nagsulti na nga ang rason, ang nagsulti na sa katarungan nganong si Jesus Christ miantos og nagpakamatay dito sa cross. Ang tuyo adtuos was to sanctify. Was to sanctify. Kadtong kinsa mishalig niya ni Jesus Christ nga personal nga manluluwas. Now, sanctify, ang bot pasabot na is himuon kang balaan. Muna sanctify. Gilain ka, gisit apart, gilain ka, or gipurify ka, giputli ka hinahinay. Muna sanctification. So, kanang bag-o pa ka nga believer, daghan kayo kag bisyo sa unbeliever pata,
ang sanctification na hinahinayon ra na sa Ginoo. Hinahinayon na dili na diretso. Dili diretso mo na nga makaingon ka, ngano siya nga simba naman lagi na sa baptist, ngano mangyapon nga baltungol mangyapon. Ang sanctification god hinahinay na siya. For example, kanang mga example lang nga kanang manabako ka, hinahinayon ra nagkuha ng pagpanabako nimo na nasa ka nang inom ka, hinahinayon ra ng pagkuha ng pag-inom-inom nimo, kadugayan na mawala na naa siya. So ang katulang lisod kayo tubagon nga kanang mga homosexual, kanang mga bayot ba, kung ma-save na sila, mautro ba na siya? Mautro na, pero ayaw pa expect nga mautro na yan tingog. Maurag hapon na yan tingog. Pero mautro na siya. Kayo walay imposible sa pulong sa Ginoo. Anybody, bisag unsang grabe kasala kung mutuo ka ni Jesus Christ, mawala ko ng imuhang, mawad-on ko na sa Ginoo ng imong mga atong binuhatan ba. Hinahinayon nagputli sa Ginoo. So, mao na ang power of the blood. Power of the blood is atoning power, reconciling power, redeeming power, cleansing power, and sanctifying power. Muna ang gahom sa Dios. So, lima man na. Number 6 ani is the justifying power of the blood. The justifying power of blood. Now, the blood of Jesus, ma-follow ninyo na kay naaraman sa screen, the blood of Jesus also justifies. Justification is a judicial term. Mga lengguwahe ni diha sa court, judicial term. So, according to the Webster 1828 dictionary, mo may atong gigamit ni kanang Webster 1828 dictionary kay kaning dictionary ha ug imo ning naani sa akong laptop gyud sa akong Bible. Anytime nga na ako'y problema, ani ko kuha na niya bot pasabot ang dictionary ha. Tungod kay kaning dictionary ha, ang meaning ani niya siya na verse ba. So mao na ang kasagaran gyud gigamit sa mga pastor nga interpretation sa word. So, yun dire, the blood of Jesus also justifies. Justification is a judicial term, which according to Webster's 1828 dictionary means to absolve from merited punishment. To absolve, kanang kuhaon ba? Masulbad, to absolve from merited punishment and to accept as righteous on account of the merits of the Savior. So, mauna ang justification. So, when a person accepts Jesus Christ as his Savior, he immediately receives absolution. Madawat na niya ang ma-absolve siya sa iyang mga sala or mapurgive siya, mapasaylo siya sa iyang mga sala. We see this, dili lang sa dictionary, mabasa nato ni dili lang sa dictionary, pero og imo ning i-break into syllables ang word justified, niadtong panahon nga personally gidawat nimo si Jesus Christ, mituo ka sa gospel, the Bible tells you that in God's eyes, it's just as if you never sin. Justified, just if I never sin. Mao na ang justification. So, balikon ako niadtong panahon nga personally imong gidawat si Jesus Christ kay mo bugtong personal manluwas. Ang Biblia nagsulti nato nga sa mata sa Dios kita sama ra nga just if you never sin.
Nga wala, sama ra nga wala kam kasala. Moreover, God imputes His righteousness to a sinner. Ang Ginoo giisip niya ang iyang pagkamatarong ngadto sa usa ka makasala niadtong kinsa muduol niya pinaagi sa pagtuo nila sa dugo ni Jesus Christ. We read of imputed righteousness in Romans 4:2-8. Mabasa na to ni sa kani imputed righteousness sa Romans 4:2-8. Ato lang kugihan basa ni siya. Okay. Ready na mo? Romans chapter 4 verse 2. Kamoy basa na. Ready, read. Verse 3, go. Verse 4, go. Verse 5, go. Okay, padayon ta. Verse 6, go. Verse 7, go. Verse 8, go. Okay, mauna gisulti ni Paul, ingos Paul. Kay kung si Abraham, gipakamatarong pa, pinaagi sa mga binuhatan, siya adunay ikapasigarbo. Apan, dili sa atubangan sa Dios. Verse 3, kay unsa ang ginaingon sa kasulatan, si Abraham mituo sa Dios, ug kadto giisip ngadto kaniya alang sa pagkamatarong. Verse 4, karon ngadto kaniya nga nagabuhat mao ang ganti nga wala giisip nga gikan sa grasya apan sa utang. Verse 5, apan ngadto kaniya nga wala nagabuhat apan nagatuo nganha kaniya nga nagapamatarong sa mga dili Diosnon, ang iyang pagtuo giisip nga alang sa pagkamatarong. Verse 6, ingon diri, bisan sama ni David usab nga nagahulagway sa pagkabulahan sa tao, ngadto sa kangkinsa ang Dios nagaisip sa pagkamatarong nga walay labot ang mga buhat. Verse 7, nga nagaingon, bulahan sila kang kinsang mga pagkadautan gipasaylo na o kang kinsang mga sala gitabunan na. Bulahan ang tao kung kinsa ang Ginoo dili isipan og sala. Muna imputed righteousness. Waon isipon ba sa Ginoo nga kita wala nay mga sala. Okay, so mao na tong ibasa ganiha. So ang tao dili gyud na siya makaadto sa langit pinaagi sa iyang kaugalingong mga buhat. Ato gyud ang i-emphasize dinhi kay daghan man gud ang pagtulunan diri sa gawas nga ang tao masave sila sa ilang pagtuo og mga buhat plus works. So balik ko na ko, man cannot get to heaven by his works. God will never accept what man does to justify himself before God. So, the only way God will ever accept a sinner is if that sinner accepts the blood sacrifice of Jesus Christ as sufficient to save his soul. When a sinner is saved, according to the above passage, he is forgiven. Mauna natin ibasa ka na, verse 7, he is forgiven. Then, he is covered. Verse 7 gapon. Atong gibasa dito, verse 5, he is blessed. Blessed siya. Then, justified sa verse 5. Then, sa verse 6, mabasa na to diha, imputed God's righteousness.
So, mao na ang justifying power of the blood. So, how important then is the blood of Jesus Christ? For faith in it, for faith in the blood, is the only way sinner can be made righteous in God's eyes. Balik ko na ko ha. Unsa gyud ka-importante kaning dugo ni Jesus Christ. Kung doon na kay pagtuo di ang dugo ni Jesus Christ, mauna na ang bugtong paagi nga ang usa kang kasala mahimo siyang matarong sa mata sa Dios. Sa mata sa Dios. So, another important note is that justification is said to be by three things in the book of Romans. Basahon na to in the book of Romans. Romans 3:24, Romans 3:28, Romans 5:9. At basahon kugihan lang ni natog basa ni. Romans chapter 3:24. Kamoy basa na. Read. Being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Romans 3:28. Go. Therefore, we conclude that a man is justified by faith without the means of the law. Romans 5:9. Go. Much more than being now justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. So mo ni ingon ni Paul, ingon nga gipakamatarong nga walay bayad pinaagi sa iyang grasya, pinaagi sa katubsanan sa nga anaa ni Kristo Jesus. Sa verse 28, Romans 8:28, sa busa kita maghukom nga ang usa ka tawo gipangamatarong pinaagi sa pagtuo nga walay labot ang mga pagbuhat sa balaod. Pagsunod sa balaod. Verse 9 kanang Romans 5:9, ingon diri, none mas labaw pa ingon nga karon gipakamatarong na pinaagi sa iyang dugo kita maluwas gikan sa kapungot pinaagi kaniya. So muna further ang gisulti ni Paul. So, as we have seen time and again in the Bible, the one and only way to be justified or forgiven of all sins and imputed God's righteousness is by God's grace through our faith in the blood of Jesus Christ. Ingon ana ka-importante ni siya. So, this is how important the blood is. Ingon ana ni ka-importante ang dugo ni Jesus Christ. For without trusting the blood of Jesus Christ, a sinner can never be justified, given God's imputed righteousness or be saved from wrath. Wala gyud mahimo ang tao. Wala mahimo ang tao kung wala siya pagtuo sa dugo ni Jesus Christ, dili siya maluwas gikan sa kapungot sa Dios. Dili siya maluwas sa dili siya makaadto sa langit. Muna mangutana ko, are you trusting solely in the blood of Jesus Christ for salvation? Mao na ako pangutana sa matang usa. Pangutanan ako otro. Are you trusting solely in the blood of Jesus Christ for salvation? Say amen. For justification comes only through trusting the blood. Number 7. The propitiatory power of the blood. Now, mao na to explanation na siya. The word propitiation literally means the act of appeasing wrath. Kanang propitiation, mao ni ang buhat sa pagpahupay sa kapungot sa Ginoo. Wala ni ba? Katong gihimo ni Jesus Christ dito sa cross, nahupay ni Jesus Christ ang kapungot sa God the Father. Muna ang propitiation. So, the word propitiation literally means the act of appeasing wrath. It comes from the word propitiate, which means to appease one's offended, paghupay ni atong usa nga na offended
and render him favorable to make propitious. Okay, so, nahibalo man ta nga ang Ginoo doon na gyud say kasuko sa sala sa tao. God is angry with man's sin. But because our God is gracious, tungod kay atong Ginoo puno sa grasya ug maluluyon nga Dios, iyahang ipadala ang iyang bugtong anak si Jesus Christ aron magpakamatay dito sa cross as the propitiation for the sins of the whole world. So, mao na ang gihimo ni Jesus Christ. So, we read this, ato ni mabasa in the following verses. Itong basahon na lang ni, kugihan na ito basa. 1 John chapter 2 verse 2, 1 John chapter 4 verse 10. Okay. Isa. Wala man. 1 John chapter 2 verse 2. Okay, 1 John chapter 2 verse 2. Read. Okay, kamutanan ba sa ano? 1 John chapter 4 verse 10. Read. Okay, thank you. Mao ni sulat ni John isa. Og siya mao ang halad pasiguli. Og siya si Jesus Christ. Og siya kani siya di Jesus Christ ni. Og siya mao ang halad pasiguli alang sa atong mga sala og dili alang sa ato alamang apan alang usab sa mga sala sa tibuok kalibutan. 1 John chapter 4 verse 10 ingon dito, dinhi aniya ang gugma, dili nga kita nahigugma sa Dios, apan nga siya nahigugma kanato. Og mipadala sa iyang anak aron mahimong halad pasiguli alang sa atong mga sala. So, Jesus Christ blood sacrifice is the propitiatory act of appeasing God's wrath on sin. So, balikon ako, atong gihimo ni Jesus Christ dito sa cross, mao to ang pagpahupay sa kasuko sa Dios, sa God the Father, sa sala sa tao. Mao to iyang gihimo dito. So, o kana gihimo lang na and only through the shed blood of Jesus Christ. So pagtanaw niya ni Jesus Christ nga dito, nag-agas ng grabe na yung dugo dito, naapis ang iyahang kapungot sa sala sa tao. So, ug ang tao, kung moduol siya, motuo siya Jesus Christ, mapasaylo ang iyang mga sala, o ang tao, doon na siya favor sa mata sa Diyos. Doon na siya favor sa mata sa Diyos. So, further, atong basahon ang Romans 3:25, basaha, sige na matol ng basaha, pero ato lang yung basaha otro. Romans 3:25, read. So, mo na yung ni Paul. Kang kinsa ang Dios mitugyan arong mahimong usa ka halad pasiguli pinaagi sa pagtuo diha sa iyang dugo. So mo na atong kanunay bitaw isulti nga ang salvation is faith, pagtuo ra. Ang pangutana is unsa may imong gituhuan. Nadine ang gituhuan nato is faith in His blood, pagtuo sa dugo ni Jesus Christ. Ingon dinhi kay kinsa ang Dios mitugyan aron mahimong usa ka halad pasiguli pinaagi sa pagtuo diha sa iyang dugo, sa pagpahayag sa iyang pagkamatarong alang sa kapasayloan sa mga sala nga nangagi pinaagi sa pagka-mainantuson sa Dios. So, is your faith their hearer in the all-important propitiatory shed blood of Jesus Christ? Naaba diha ang imong pagtuo sa dugo ni Jesus Christ. Naaba diha imong pagtuo. So ikaw ray mo tubag alang pangutanaha. So
masabtan nato na in Romans 3:25 nagsulti nato nga the only way ang buktong paagi lang nga ang makasasala maka can make Jesus his propitiation is through faith in the blood. Through faith in the blood. So, ingon ana ning ingon ana ning kaimportante sa dugo ni Jesus Christ. So balikon nako nga kita dinhi dili yun nato ni malikayan every Sunday, every Wednesday kanunay gyud nato ni ma-mention ning dugo ni Jesus Christ. Kung mahimo lang gani ato, kung mahimo pa lang utrohon nato ni atong ngalan ani ni ang The King is Coming Bible Baptist Church, the blood of Jesus Christ. Gunana ba? Gunana na. Kung utrohon nato ang ngalan ng simbahan na kay ingon ani ka importante kayo ang dugo ni Jesus Christ. Number 7, number 8, victory through the blood. Kadaugan pinaagi sa dugo. Pasahon na nato ng Revelation 12:11. Kamay basa ng Revelation 12:11. Read. So, ingon nini sa Revelation, ang kasulat na si John, ingon diri, og sila mibuntog kaniya. Ang kaning mibuntog kaniya sa ang devil ni. Ingon diri, og sila mibuntog kaniya pinaagi sa dugo sa nating karnero og pinaagi sa pulong sa ilang mga pagpamatuod og sila wala nahigugma sa ilang mga kinabuhi hangtod sa kamatayon. So, kaning bersikulo in this verse, atong makita na masabtan nato na dinhin nga, katong kinsa naka-overcome batok sa yawa, naka-overcome sila through the blood of Jesus Christ. The Bible calls the devil the accuser. Mao na ato lang nang basahon ni kay sige tag istorya ani basig wala na to mabasa ning bersikulo ani ni Asya. Okay, Revelation 12:10. Kamay basa na. Read. Oh, mao na siya. Ug ako nakadungog sa usa ka makusog nga tingog nga nagaingon sa langit. Karon nahiabot ang kaluwasan ug ang kusog ug ang gingharian sa atong Dios ug ang gahom sa iyahang Kristo. Kay ang magsusumbong sa atong mga igsoon gitambog na nga nagsumbong kanila sa atubangan sa atong Dios adlaw o gabi. Mao na ang gihimo sa atong kaaway. Abi nimo walay naghilabot nimo. Abi nimo walay nagmaritis nimo. Every day unang Bible na ay nagsumbong nato dito sa God the Father. O kana siya mao na gibuhat niya, mao na ni Asya ang gihimo sa atong kaaway. So mao na nga kinahanglan ta matabunan ta sa dugo ni Jesus Christ. So, kanang atong kaaway, way pahulay na. He rests not, accusing man of sin, day and night. Matod pa sa atong ibasa, day and night before the throne of God. But when a sinner comes to God for salvation and accepts Christ's blood atonement by faith, he is immediately forgiven and his soul washed in the precious blood of Jesus Christ. So at this moment, Satan has no more power to accuse him of sin. So, kita nga mga saved, wala na gahom ang yawa nato. Kay tuwa man po si Jesus Christ dito in his right hand, mayon siya, kung iakusar ta isa, kana gitabunan na gihugasan na niya siya, gihugasan na niya siya sa akong sala. Anybody of you,
anybody of you, gisumbong ka dito sa God the Father, naay si Jesus Christ dito sa right hand of God, sa kana sila, gihugasan na sa akong bililhin dugo. At that point in time, ang God the Father, i-dismiss niya ang kaso. Dismiss niya, wala na tay kaso dito matul pa sa pulong sa Dios. So, ingon ana, unsa kagamhanan ang dugo ni Jesus Christ. Now, a sinner's only victory in this life is the blood of Jesus Christ. So, basahan ako to. A sinner's only victory in this life is the blood of Jesus Christ. For it is only the blood of Jesus that brings victory over sin, brings victory over hell, brings victory over death, and the grave. Dugo lang, diha lang sa dugo ni Jesus Christ. Plus, when a sinner is saved, he not only is forgiven for all his sins, but given eternal life. See, mauna ang gahom sa atong Ginoo. So, atong pasahon ning bersikuluhan ni kay basig sigil ta istorya ani niya wala tay basihan. Okay, ato basahon ni siya. Anta magbasa. John 3:15. Kamay basa ng John 3:15. Ready, read. But have everlasting life. John 3:16. Common naman kayo. Basahon na lang po ninyo. I-recite ninyo. Read. But have everlasting life. John chapter 6, verse 40. Read. And this is the will of him that sent me, that everyone which seeth the Son, and believeth on him, may have everlasting life, and I will raise him up at the last day. Everlasting life. John 6:47. Read. Verily, I say unto you, he that believeth on me hath everlasting life. You see? Tagaan ta kinabuhing walay katapusan. John 11:26-27. Verse 26. Read. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this? Kadto bitaw ni si Marta, nakaistorya siya ni Jesus Christ yung namatay ang iso si Lazarus. Mo ni siya. And whosoever liveth and believeth in me, yung Jesus Christ shall never die. Believeth thou this? Tuo ba siya kaani? Yung si Marta. Verse 7. Kamay basa. Read. So kanang siya dia mao na si Marta. Okay, Romans 6:23. Read. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Jesus Christ our Lord. 1 John 2:25. Read. And this is the promise that he hath promised us, even eternal life. 1 John 5:11. Go. And this is the record that God hath given to us eternal life, and this life is in his Son. You see? Unsa man ang eternal life? Kinabuhing walay katapusan. You see? Mauna ang saad sa Ginoo nato. Saad sa Ginoo nimo nga mituo sa gospel, nga mituo ni Jesus Christ. So according to the Bible, the sacrificial shed blood of Jesus is so powerful. Gamhanan kay na siya, and it is the only thing that can give victory over death. The eternal life only comes through Jesus Christ and His atonement. Ikaw ba, padaugon ba ka pinaagi sa dugo ni Jesus Christ? So, number 9, mao ni ang last point. The blood absolves all doubt. Absolves ato, walaon. The blood absolves all doubt. Finally, the blood of Jesus is so powerful, it can completely obliterate all doubts. Completely walaon gud niya ang tanang duda sa makasasala. Balik ko na ko. Finally, the blood of Jesus is so powerful, it can completely obliterate all doubts a sinner might have of where he will go when
he dies. Mauna man ang problema sa tao. Magduda siya, asa ka? Bato ba ako sa langit, mamatay ko, no? Okay, so, yun ba, many who claim to be Christians today, daghan kayong mga Kristiyano nga ning claim karon, dayon makasulti, mauna ilang istorya ba, I have doubts of my salvation at times. Doon ay mga panahon nga magduda ko sa kaluwasan. Ano ba? Or, yun sila, I doubt my salvation on a regular basis. Sa ito pa kada adlaw, magduda siya sa kaluwasan, siguro, pagkaugma siguro, adi na po siya magduda, pagkaugma, magduda na po siya, dili siya safe. Ingon na ba? However, a person who is completely trusting in the shed blood of Jesus Christ will not doubt if he is saved or not. Di na siya magduda. For doubt comes from wondering if a sinner did enough to get saved. Magduda gyud ka. Kung magduda gyud ka kung ang imong pagtuo i-appeal nimo ng mga buhat kay nagtuo man kag nagduda man kag nakahimo ba kag enough aron ka ma-save. But salvation by trusting in the blood of Jesus proves that a sinner is not trusting something he did to get saved. Rather, in the fact that Jesus did enough for him to save him. Mauna ang klaro istorya. Balik ko na ko. But salvation by trusting in the blood of Jesus proves that a sinner is not trusting something he did to get saved. Rather, in the fact that Jesus did enough for him to save him. So, doon ay usa ka reformist ba? Ang apelido niya Juan Valdez. Si Juan Valdez, the 14th century reformer, says it best. Ingon siya, were my salvation in my own hands, yun siya, were my salvation in my own hands, I might doubt. But since it is in the hands of God, who has predestinated me to eternal life, I have no cause either to fear or to doubt. Muna yung isulti. So, when someone trusts the blood of Christ solely for salvation, his doubts are removed. And he's trusting God to save him because he's trusting God to save him and not of himself. Wala siya masali siya kagulingon. So, those who doubt usually are those who trust what they do instead of what God did for them. So, mauna ang katong magduda. Ang magduda na siya katong usually katong kinsa misalig siya sa unsa iyang gihimo imbes magsalig unta siya sa unsay gihimo sa Ginoo alang niya. To trust the blood means to trust Christ has done all that needed to save you. It is to rely completely upon the finished work of Christ's bloody sacrifice on the cross. The cross. So, doubt is the opposite of faith. Ang doubt, opposite, katugbang na sa faith. So, to doubt is to disbelieve something is true. And nowhere in the Bible do we find a Christian doubting whether he is saved or simply, di na ito makita sa Biblia. Dili ta makakita diri sa Biblia nga ang usa ka Christian nagduda sa iyang kaluwasan. Di na ito mabasa. Di na ito mabasa. None of the apostles ever doubted they were saved. Tanaw na look at the confession of the apostles Paul in 2 Timothy chapter 1:12. Kamoy basa ng 2 Timothy chapter 1 verse 12. Read.
Thank you. Mao na gisulti ni Paul sa tungod sa maong hinungdan ako usab nagantos. Niining mga butana apan bisan pa ako wala na ulaw. Kay ako nakaila kinsa ang akong gituuhan. Ug ako nagasalig gayod nga siya makahimo sa pagbantay ni adtong akong gikatugyan ngadto kaniya pagpangandam niya ng adlaw. So si Paul wala gyud siya magduda if God was capable of saving him or keeping him safe. He trusted God to complete his promise. Father Paul stated in Romans 8:37-39 atong pasahon ning Romans 8:37 to 39 tas ni 37 kamoy basa na ready read 38 go. Go. So, mao na gingon ni Paul, ingon si Paul, dili sa tanan ni ini nga mga butang, kita labaw pa kay sa mga mananaog, pinaagi kaniya, nga nahigugma kanato. Verse 38, kay ako masaligon, ingon si Paul, kay ako masaligon, walay kamatayon, ni kinabuhi, ni mga anghel, ni mga punuan, ni mga gahom, ni mga butang karon, ni mga butang nga umaabot, ni kahabugon, ni giladbon, ni bisan unsa pang uban nga minugna nga paminaw nga makahimo sa pagpahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios nga anaa ni Kristo Jesus nga atong Ginoo. See? So si Paul wala siya musulti nga we are effectual doubters, wala siya mingon siya. Kung siya gisulti ni Paul, ingon siya, we are more than conquerors. We are more than conquerors. And this is important to note. As modern Christianity, which does not preach salvation by faith in the blood, teaches that it is healthy for Christians to doubt their salvation. They further state that the only way to absolve doubt is to give a Christian assurance of his salvation. Muna lang sulti ha, paminaw. This assurance usually consists of a preacher or altar worker encouraging the sinner to repeat the sinner's prayer. Sinner's prayers after them. So, then the sinner is told that he is assured of heaven because he did something katong pag-repeat niya sa prayer. Okay. Now, katong tao nag-repeat sa sinner's prayer. But what if a person does this without trusting the blood of Jesus? He is still not saved, and he is left with a false assurance of salvation. Kana bang magsulwining ka, kanang sulwining nga, ingon sa sulwining ko, mugiro pa kayo. Sulwining ko, duhara ka, tulura ka, bersikulo, wala, luwas na. Kay ang iyang kapasyan, whoever shall call upon the Lord shall be saved. Sige, na pagkumana na, ingon ang Biblia, whoever shall call upon the name shall be saved. So, sige, ampo ta. Ampo din, ako makasasala ko. Kinahanglan ko si mong kaluwasan. Ginoo, luwasa ako. Amen. Sa akong paminaw, dili ko na ma-save. Kay wa man siya kaduog sa gospel. Nga mo na nga importante kaayo nga kita nga magsulwining, magsulti tas pulo sa Dios, isultig yun ang 1 Corinthians 15:1-4. Isultig yun na siya dahil daghan pagka siguro kang persikulo nga basahon, pero mao ni importante kaayo kay naa diha ang gospel. Nga ang gospel. So kung kana lang sinner's prayer nimo, natural gyud ang tao ana naa, magduda gyud sa kaluwasan. Magduda sa kaluwasan. So the Bible mentions the word assurance 7 times. There is a Biblia.
One of these times is in Isaiah 32:17. Ato na basahon na. Ako na basahon na. And the work of righteousness shall be peace. And the work of righteousness shall be peace. And the effect of righteousness, quietness and assurance forever. Dinhe sa Biblia, the Bible states dogmatically that the work of righteousness is peace. And the effect of assurance, and the effect is assurance forever. Ano ang conclusion sa itong mensahe? We see then that the power of God unto salvation is the gospel of Christ. The power of the gospel is the precious shed blood of Jesus. Do you doubt? Why not trust solely in the blood atonement of Christ and see if this does not take all your doubts away? Nindog ta, makamuta. Amahan naman lang itnon, buhay na mga Diyos. Salamat sa imong mensahe, Lord. Salamat sa bililho ni mong dugo. O ako gipasalamatan, ikaw, Amahan, sa dugo ni mo nga gipagas dito sa cross. Kay daghan, kay importante kayo ni alang sa mong kalawasan o pinagi lang niya na, Lord, among salvation. Ako hangyo na matang usa, you can sit it down there, you can kneel, you can come to the altar, pakikistorya sa Ginoo. First, pasalamati ang dugo ni Jesus Christ. Ikaduha, pangayo, pagpasalamat sa Dios sa unsa pay angay nimo ipasalamat. Then pangayo sa Ginoo unsay imong tinguha sa imong kasing-kasing. Ang atong Dios, dako ang atong Dios. Let's do it. Amahan naman lang itnon, buhay ng mga Dios. Salamat sa imong pulong. Salamat sa imong presensya. Salamat sa matang usang niya karon. Salamat sa among Sunday school teacher. Salamat sa among worship leader, song leader. Salamat, Amahan, sa among pianist. Salamat, Ginoo, sa naglihok ano yung atong streaming, Amahan. Salamat kayo. Ug salamat kay Ginoo sa grasya ug kaluoy nga naang ko na mo gikan kanimo. Amahan ang imong mga anak, Lord, ana sa ilahang mga tagsa-tagsa kalikunanan. Ako na nga moyo, Lord, nga kung unsa man ang ilang tingwa sa ilang kasing-kasing, ikiling imo igdulong o Amahan. Personally, Ginoo, mao ni akong pag-ampo alang sa akong mga kauban ning iglesia na ikaw nga mong Ginoo magpanalangin sa matang usa ug magbantay sa matang usa. Kaduha man ako gipangamuyo nga ikaw ang Dios nga labing gamhanan, maghimo sa imong naw nga magsidlak nga sa matang usa ug magmadagayaon sa grasya nganha sa matang usa. Katulo, Amahan, ako nangamuyo kanimo, Dios nga makagahom, nga ikaw nga mong Ginoo magmaya sa imong panagway nganha sa matang usa ug muhatag sa matang usa og kalinaw. Dios nga langit nun, ining katapusan mga adlaw, lig-una, Amahan, na mapagtuo diha kanimo. Ako ipangamuyo, Lord, panalangin ang matang usa. Bisan sa pagpauli, Lord, sa matang usa karon. Ihatod sila sa ilang tagsak panimalay, Amahan, walay makaulangan. Ug kina akong pagampo, pangaliupo kanimo, gisalig nako ang tanan ni Jesus Christ. Akong buktong personal man luwas. Amen. Okay, nindog na. Kaya salamat sa mensahe. Amen. Kaya lang sa pagtapos karong kahaponan sa panimbahon, ako ngayon matagusa, manindog ta. We're going to sing our last song, and we're going to sing Victory in Jesus. Amen. Okay, first stanza already sing. I heard an old story, how a Savior came from glory, how He gave His life for Calvary to save a wretch like me. I heard about His groaning, of His precious blood's atoning. Repented of my sins and won the victory. Oh, victory in Jesus.
Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me, I knew Him, and all my love is sharing. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Verse 2, I heard about His healing, of His cleansing power revealing, how He made the lame to walk again and caused the blind to see. And then I cried, dear Jesus, come and heal my broken spirit. And some says came and to me the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me, I knew Him, and all my love is sharing. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Verse 3, I heard about a mansion in glory, and I heard about the streets of gold beyond the crystal sea, about the angels singing and the old redemption story. And some sweet they are sing after the song of victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me, I knew Him, and all my love is sharing. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Amen. Once again, may hapon sa Matagusa, and salamat kayo sa inyong presensya. And don't forget to continue to pray for each and every one. And ato ang ipadayon ng ampo si Pastor Mantos, Eliseo Mantos, amen. Sa iyang complete recovery. And ato i-pray pod bisan pa sa ato mga kauban nga wala diri karon nga mahiuban ato sila by next Sunday, amen. Kayo karon ato iduko tumaulo magampot ta. Buhig balaan nga Dios makagawom sa tanan. Tagiya sa langit ug sa yuta Dios nga balaan. Salamat Lord sa imong pulong Lord ginawali karon. Salamat Amahan sa pagpakamatay sa cross, sa pagpaaga sa imong precious blood alang sa pagbayad sa among mga sala Amahan. Salamat kay Lord bisan pa sa kaayo nimo sa among kinabuhi and among ginapray kanimo Lord. Kini nga imuhang sacrifice Amahan, among ginapangamuyo nga among ta puding ma-share ngadto sa uban Lord, para ang uban makabaton pod sila og kinabuhing walay katapusan. And we pray, the Heavenly Father, samtang kami magapamauli karon, protection, bulag-bulaga kami uban sa dakong kalipay, kalinaw, protection niya matagusa, ug sa lain na pagasimanat sa mong kinabuhi, Lord, among pangayoon kanimo, imong panalangin alang sa matagusa. And we are praying, Heavenly Father, bisan pa sa mga naay balatian, Lord, tagi sila kahingpit silang panlawas. And we are praying, Lord, for Pastor Eliseo Mantos, nga makabaton siya og complete recovery sa iyang balatian. Kinintanan namahan ng ginasalig o ginapasalamatan sa ngalan ni Ginoong Sus, Diyos sa walay kang turan. Amen.